Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kumato si Laura dahil sa tinamong head injury nito. Sumailalim na ito sa operasyon para tanggalin ang namumuong dugo sa utak nito. At sa ngayon hindi pa alam kung kailan ito magigising. Hindi siya umalis sa ospital kahit pa pinagbabawalan sila magkapatid ng daddy ni Laura. Nasilipin man lang si Laura. Nakatayo lang siya sa hindi kalayuan. Nakikibalita sa mga nurse at doktor na umaasikaso kay Laura. Hindi na siya nakakaligo o nakakakain ng maayos. Wala rin siyang kinakausap kahit na sino. Sa miyembro ng pamilya niya, lalo na sa kapatid. Hindi rin siya pumapalya sa pagdadasal na sana'y malagpasan ni Laura ang lahat ng ito. Adam, anang stepmother niya na tinapik ang balikat niya at iniabot sa kanya ang kape na nasa cup. Kinuha niya iyon ngunit hindi malang tinikman. Nakatingin lamang siya sa gawin ng pintuan ng ICU kung nasaan si Laura. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya aalis doon hanggat hindi nakikita si Laura. Umuwi ka na muna. Ilang araw ka na dito. Nag-aalala na ang daddy mo. Uwi ka nito. Kung hindi kaya pinatulan ni daddy si Clarice, buhay pa kaya ang mami? Tanong niya dito na hindi ito nililingon. Hindi umimik ang stepmother niya. Lagi niyang naiisip kung ano nga kaya kung hindi pinatulan ng daddy niya si Clarice. Hindi siguro magpapakamatay ang mami niya. At siguro, pagkakakilala sila ni Laura sa maayos na pagkakataon, mahuhulog siya dito at liligawan ito. Gagawin niya ang lahat, mahalin lang siya nito. Magiging masaya sila. Magiging normal ang lahat. Pero nangyari na ang nangyari. Hindi na maibabalik ang mga pagkakamaling nagawa. Hindi na maaayos ang gusot at lamat na nilikha dahil sa isang pagkakamali. Alonso POV. Hindi niya naisip na magiging ganito ang kahinatnan ng lahat. Hindi niya rin naisip na masasaktan siya at maaapektuhan ng sobra. Sising-sisi siya at kung maibabalik lang niya ang lahat ay gagawin niya. Kung hindi sana siya nagpakain sa galit. Kung hindi sana puno ng pagsisisi ang puso niya. Muli niyang tinungga ang bote ng alak. Nasa loob siya ng kwarto niya. Madilim at nakakalat sa paligid. Pero parang nakikita niya si Laura. Sa bawat sulok ng kwarto nila. Naglalakad. Nakangiti habang inaayos ang bedsheet ng kama. Itinuturo sa kanya ang mga damit na susuotin niya. Gabi-gabi niyang pinipigilang hawakan ito. Halos wala na siyang tulog minsan. Namimiss na niya ito. Ngayon niya na-realize kung gaano niya kamahal ang asawa. Natatabunan lang ng galit ang pagmamahal niya dito. Pero mahal na mahal niya si Laura. Ang kaso nag-aagaw buhay ito sa ospital. Pero hindi niya ito malapitan. Nalaman na ng ama nito ang lahat. At galit na galit sa kanya. Pinagbabawalan siya nitong lumapit sa kinaroroonan ng asawa. Gusto niyang iumpog ang ulo niya sa kagaguhang ginawa niya. Halos maglumuhod siya sa daddy ni Laura. Para humingi ng tawad at masilip man lang si Laura. Pero matigas ang pagtanggi nito. Hindi niya naman ito masisisi. Dahil sa kanya kung bakit walang malay si Laura. At hindi alam kung kailan ito magigising. I'm sorry. Hinging paumanhin niya sa asawa at napapahagulhol ng iyak. Kung bibigyan lang siya ng pagkakataong babaguhin niya ang lahat na nangyari. Kung sana sa ibang pagkakataon sila ni Laura nagkakilala. Siguro magiging masaya sila.
Magiging normal silang mag-asawa. Malayang mamahalin ang isa't isa. Walang galit na nakaharang at pumipigil na mahalin niya ito. Walang mga bangungot na sisira sa mga pangarap nila. Kung sana naging malaya siyang mahalin ito. At tama na at nararapat. Yung deserve nito. Ang kaso alam niyang kahit magkamali ang asawa niya, baka hindi na siya nito mapatawad dahil sa kasalanan na gawa niya dito. Nakadagdag pa sa bigat ng daladala niya ang nalaman na nagdusa din pala ito sa kamay ng sariling ina. Naalala niya ang paghihinagpis nito doon sa loob ng locker na minsan pagtripan ito ni Elise. Ang paghiyaw nito na parang tinutorture. Ang pagmamakaawa nito. Totoo ang lahat. Totoo ang lahat ng paghihirap na dinaanas nito. At dumagdag pa siya sa sakit na naranasan nito. Siguro kahit buong buhay niyang magsisi, hindi niya mapapatawad ang sarili. Nakahinga ng maluwag si Adam na malaman nito na stable na ang kalagayan ni Laura. Pagkatapos ng ilang operasyong ginawa dito, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Nakapuslit siya sa kwarto nito dahil na rin sa tulong ni Demetri at ni Percy. Pinagana ni Demetri ang koneksyon nito para mapag-isa niya si Laura sa silid. Si Percy naman ang gumagawa ng paraan para makatulog ang bantay sa labas ng hospital room ni Laura. Maraming aparato ang nakakabit kay Laura. May tubo ito sa bibig. Puno ng pasa ang buong mukha nito. Nakabenda rin ang ulo nito. Wala na itong buhok dahil kinakalbo ito ng operahan ito. Nakakast ang mga paa nito at kaliwang kamay. Pero para sa kanya, ito pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Pumutla ito at bahagyang umimis ang mukha nito. Naupo siya sa tabi nito habang nasa pintuan naman si Percy at nagbabantay. Marahan niyang hinaplos ang kamay nito na may dextrose at ang mga kung ano-ano nakakabit dito. Agad na nagiinit ang sulok ng mga mata niya. Gusto niya itong yakapin at haggan. Ngunit natatakot siya. She looks so vulnerable and fragile. He's so afraid that he might be broke her. Yumuko na lamang siya at hinalikan ang likod ng palad nito. You can overcome it. You will be healed. You will alive. Bulong-bulong niya rito. I promise. If you wake up, I'll do everything to make you happy. Kung kinakailangang pilitin ko si Alonso na mahalin ka, gagawin ko. Kahit masakit sa akin, na bumalik ka sa kanya, kakayanin ko. Basta mabuhay ka lang, Laura. Mas gugustuhin kong makita kang yakap-yakap ng iba kaysa sa nakahiga ka dito. Pinasil niya ang mga mata para pigilan ang luha niya, pero hindi niya iyon magawa. Gayon pa lang na naiisip niyang muli itong yakap ni Alonso. Para nang dinudurog ang puso niya. I love you, Laura. Please, wake up. Madalas na pumupuslit siya sa kwarto ni Laura para silipin ito. Mauupo siya sa tabi nito. Saglit nakakausapin ito at tititigan. Hanggang sa kailangan niyang umalis. Hindi pa rin gumigising si Laura. At pinangangambahan iyon ng lahat. Maaari kasing matuluyang hindi gumising si Laura. At aparato na lang ang bumubuhay dito. Hindi iyon matanggap ng daddy ni Laura. Kaya naman ilang beses na itong na-confine. Kumukuha na rin siya ng kwarto sa hospital at doon na siya naglalagi. Doon na siya natutulog at naliligo. At madalas nasa malayo lang siya at nakatanaw sa pintuan ng silid ni Laura. Nag-i-stay na magkaroon ng pagkakataon na makita itong muli. Ilang buwan na ganoong umikot ang mundo niya. Naging tahanan na niya ang hospital. Ni hindi na siya lumalabas doon. Ilang beses na rin siyang kinausap ng daddy at stepmother niya. Pati na rin ang kakambal niya. Pero wala siyang pinakikinggan. Hindi siya aalis hanggat hindi nasisigurado ang kalagayan ni Laura. Hihintayin niya ito.
hanggang sa makita niya itong nakangiti. Maghihintay siya kahit gaano katagal. Nang gabing iyon muli siya nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa silid ni Laura. Wala pa ring pinagbago ang kalagayan nito. Naupo siya sa tabi nito. Kinukwentuhan niya ito ng mga naaalala niyang masasayang nangyari sa kanya. Ikinukwento niya dito nung una niya itong makita. Minsan naman ay kinakantahan niya ito at madalas na tinititigan niya lang ng maamo nitong mukha at kakabisaduhin ang bawat parte niyon. Nang gabing iyon nakatulog siya na nakayukyuk sa gilid ni Laura habang hawak-hawak niya ang mga kamay nito. Umingit ang pintuan ni Alonso pero hindi niya sinulyapan kung sino man ang pumasok sa kwarto niya. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama niya habang hawak-hawak pa rin ang bote ng alak. Hindi na niya alam kung ilang araw o linggo na siyang ganoon. Wala na siyang ganang lumabas ng kwarto niya. Mas gusto niya pang uminom ng uminom hanggang sa makatulog siya. Naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Nilingon niya ito at nakita niya si Adam. Gulat na napatitig siya dito. Malaki ang inihulog ng katawan ng kapatid at mukhang miserable din ito. Nag-iwas siya ng tingin. Kasalanan niya lahat kung bakit maraming nasasaktan. Alam niyang may nararamdaman ang kapatid niya kay Laura. Pero itinuloy niya pa rin ang plano niya. Kahit na sinabihan na siya nito na alagaan niya si Laura. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya dito sabay tungga ng alak. Wala ka bang balak na dalawin si Laura? Wala kahit na anong emosyon ang mababaka sa boses nito. Napatiimbagang naman siya. Gustong-gusto niyang puntahan si Laura. Pero hindi siya pinapayagang makalapit man lang sa pintuan ng kwarto nito. Kumusta na siya? Tanong naman niya dito. May kirot sa puso niya ang tanong na iyon. Wala siyang alam kung ano na ang lagay ni Laura. Natatakot siya. Dahil baka hindi niya magustuhan ang sabihin ng mga tao. Natatakot siya na baka sabihin ng mga ito na wala na si Laura. Akala ko ang swerte mo. Imbes na sagutin ang tanong niya ay sabi nito, hindi ka nagpadala sa galit. Hindi ka kagaya ko na hindi makabitaw sa nakaraan. Inggit na inggit ako sa'yo. Lalo na noon kasi minahal ka ni Laura. Inagaw nito ang alak na hawak niya at tumungga din sa bote. Sabi ko, paano kaya kung hindi ako nagpadala sa galit? Magagawa kaya akong mahalin ni Laura? Bahagya itong tumawa. I'm sure she will fall for me. She will love me the way I love her. Hindi siya mai-inlove sa'yo. Dahil sisiguraduhin kong ako ang mamahalin niya. Kaso naghiganti ako. At nang ma-realize ko na nag-backfire sa akin ang ginagawa ko, tumigil ako at binalak bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na mahalin si Laura. Pero huli na ang lahat. Ikaw na ang mahal niya. Hindi ko naman siya kayang agawin sa sarili kong kapatid. Kaso sinayang mo. Sinayang mo yung pagkakataon na mayroon ka. Napatiimbagang naman siya dahil sa mga naririnig. Totoo ang lahat ng sinasabi nito. Napakaswerte nga niya. Pero sinayang niya. Nagiinit ang sulok ng mga mata niya. Kaya agad niyang pinisil iyon. Puntahan mo siya. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataon mong makita pa siya. Kahit sa huling pagkakataon man lang. Tumayo na ito para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. Dahil sa sinabi nito, para may bungbang sumabog sa harapan niya.
Nanlamig ang buong katawan niya sa isiping baka mawala na ng tuluyan sa kanya si Laura. What do you mean? Parang tinatambol sa lakas ng puso niya ang tanong niya rito. Nasa pinto na ito at akmang lalabas na. Nang lingunin siya nito. Hindi naging maayos ang kanyang kalagayan. Kahit sa huling pagkakataon ay makita mo man lang siya. Bago mahulihan lahat. Malamig na anito sa kanya. Iniwanan siya nitong nakatulala sa pinto ang nilabasan nito. Nagpaulit-ulit sa isipan niya ang mga sinabi nito. At nang unti-unti yung nag-sink in sa kanya. Bigla siyang parang nauupos na kandila na napasandal sa kama. At bumulalas ng iyak. Hindi niya kayang mawala si Laura. At alam niyang hindi. Nagbibiro ang kapatid niya. Malaki ang galit nito sa kanya. Dahil sa nangyari. Pero hinding-hindi nito magagawang magsinungaling. Ukol sa kalagayan ng babaeng parehong mahal nila. Wala siyang tulog pero 6:00 pa lang ng umaga ay naligo na siya at nag-shave. Pinilit niyang maging presentable. Kahit na mukha pa rin siyang miserable. Gusto niyang maayos siyang haharap sa asawa niya. Komatos pa rin daw si Laura, ayon sa mami niya. Halatang ayaw nitong magsabi ng mga impormasyon sa kalagayan ni Laura. Pupunta siya sa ospital at dadalawin ang asawa. Kahit pa alam niyang tutol at hahadlangan siya ng pamilya nito. Pero handa siya magmakaawa at lumuhod para kahit saglit ay masilip niya si Laura. Bumili siya ng mga tulips, paboritong bulaklak iyon ni Laura. Nagbahatid siya sa driver papunta sa ospital dahil hindi niya pa kayang magmaneho. Hilo pa siya dahil sa mga alak na nainom niya at dahil na rin sa wala siyang tulog. Ilang linggo na ba siyang hindi nakakadalaw kay Laura? 2, 3, hindi na niya alam. Hindi na rin nga niya alam kung anong petsa na ngayon. Wala siyang ibang ginawa kundi lunurin ang sarili sa alak at mangarap na sanay magkaroon siya ng kapangyarihan para maibalik niya sa dati ang lahat. Babawiin niya ang lahat. Ang lahat ng pananakit na ginawa niya kay Laura. Magiging mabuting asawa siya dito at mamahalin ito. Hindi na siya magpapasilaw pa sa paghihiganti niya. Handa niyang ibigay ang lahat ng mayroon siya. Maibalik lang ang lahat sa umpisa. Miss na niya kasi ang ngiti ni Laura. Miss na niya ang asawa. Malaki ang kasalanan niya dito at nakikiusap siya sa Panginoon na sana ay bigyan pa siya nito ng pagkakataon para ayusin ang lahat. Ang lahat-lahat na nagawa niya at sana ay makabawi pa siya kay Laura. Ipinapangako niyang gagawin niya ang lahat. Mapasaya lang ang asawa niya. Nakita niya si Adam na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakasandal ito sa pader habang nakapamulsa ito. Tinanguan siya nito na magkatinginan sila. Lumakad siya patungo sa silid na kinaroroonan ni Laura. May 2 bodyguard na nakatalaga doon. Mabilis lang ang mga kilos at humarang sa kanya ang 2. Sir, no one's allowed to enter this room. I'm not just no one. Galit na wika niya dito. I am her husband. Get out of my way. Pero hindi na tinag ang mga ito. Nakaramdam siya ng galit. Hinawi na lang niya ang mga ito. Ngunit mabilis na hinawakan siya ng mga ito sa braso. Sir, ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Then do it properly. I'm not just no one. The woman inside that is my wife. Not anymore. Napalingon siya sa nagsalita. Ang daddy ni Laura. Akay ng asawa nito. May baston ang matanda habang paika-ikang naglalakad. Napansin niya rin na bumagsak ang katawan nito. Siguro'y dinadamdam din nito ang nangyari sa anak. Dad, sininyasan nito ang bodyguard para bitawan siya. Hindi ka karapat-dapat para sa anak ko. Anito na nagangalit ang mga bagang. Nawala naman siya ng imik sa sinabi nito. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Dahil sa kanya kaya nasa critical na kondisyon ngayon si Laura. Napayuko siya.
Wala siyang mahanap na salita na pwedeng ikatwiran dito. Naglakad ito at nilagpasan siya. Nang nasa pintuan na ito ay nilingon siya nito. Pero hahayaan kitang makita mo siya. Tingnan mong mabuti kung ano ang ginawa mo sa anak ko. Pagkasabi niyon ay pumasok na ang mga ito sa silid ni Laura. Para naman siyang itinulo sa pagkakatayo. Bigla siyang nanlamig dahil sa sinabi nito. Bigla siyang natakot na baka hindi na niya makaya ang makikita niya. Pero hindi siya pwedeng maging duwag sa ngayon. Umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabi ni Adam. Paano kung ito na ang huling pagkakataon na makita niya si Laura? Paano kung ito na ang chance na makahingi siya ng tawad dito? Paano kung ito na ang huling sandali na magagawa niyang mapalapit dito at mahawakan ito? Sasayangin pa ba niya? Magpapadala pa ba siya sa takot? Mariin siyang napapikit. Sa kainipon ang lahat ng lakas para maihakbang ang mga paa. Papasok sa kinaroroonan ni Laura. Marahan niyang pinihit ang seradora. Una niyang nakita ay ang paa nito na may cast. Parang nanikip ang lalamunan niya. Nanginginig ang mga tuhod na unti-unti siyang pumasok. Nasa tabi ng kama ang biyanan niya. Tumabi ito para magkaroon siya ng spasyo. Nahigit niya ang paghinga. Pagkakita niya sa asawa. May tubo ito sa bibig. May benda ito sa ulo. Pero halatang kinalbo ang buhok nito. May mga gasgas ito sa mukha. Napagaling na. Marami rin kung ano-anong aparato ang nakakabit dito. Payat ito at humpak na ang pisngi nito. Ang papayat ng mga braso nito. Mayroong maraming karayom na nakatusok. Napaatras naman siya. Siya ang may kasalanan kung bakit ganoon ngayon si Laura. Anong klaseng halimaw siya? Look at her, Alonso. Look what have you done? Ani naman ng daddy ni Laura. Malamig pa sa yelo ang boses nito. Lamig na bumabalot ngayon sa buong pagkatao niya. Habang nakatingin siya kay Laura. Sunod-sunod siyang napailing. Gusto niyang itanggi na siya ang may kasalanan. Ayaw tanggapin ng puso at isip niya na nagawa ang ganitong klaseng bagay. Ang gusto niya lang naman ay pasakitan ito. Hindi niya naisip na hahantong sa ganito ang lahat. Are you happy now? Nagawa mo ng miserable ang anak ko. Pero nakaganti ka ba? I don't think so. Lumapit ito sa kanya at itinulak siya papalapit kay Laura. Naipikit niya ang mga mata. Dahil hindi niya matagalan ang nakikita niya. Pagmasdan mo ang anak ko. Tingnan mo siyang mabuti at itatak mo sa isip mo ang lahat ng ito. Dahil gusto kong dalhin mo hanggang sa pagtanda mo na minsan sa buhay mo may isang inosenteng tao kang sinira ang buhay. Na kahit anong gawin mong pagsisisi, hinding-hindi ka makakabawi sa taong yun. Nanginginig ang boses na anito sa kanya. Umagos ang masaganang luha sa mga mata niya. At paulit-ulit niyang naririnig ang boses nito sa kanyang isipan. Nanghihinang napaluhod siya sa tabi ng kama ni Laura. Paano siya hihingi ng tawad kung walang kapatawaran ang nagawa niya dito? She's dying. Thanks to you. Anito sa kalumabas ng silid, kasunod ng kabiyak nito, na walang pati din ang pagluha. Naiwan siya nakaluhod habang lumuluha at sising-sisi sa lahat na nagawa niya. Alak ang muling naging takbuhan niya. Pagkagaling niya sa hospital, ay dumiretso siya sa isang bar at doon nagpakalunod. Pagising niya ay nandito na siya sa silid niya. Amoy suka at napakarumi niya. Pero imbes na linisin niya ang sarili, mas inuna niyang hanapin ang alak. Dahil naman numbalik siya sa huwisyo, ay nanumbalik din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. At ang alak lang ang nakikita niyang solusyon para takasan ang lahat. Duwag siya.
dahil hindi niya kayang harapin ang sakit. Ang konsensyang umuusig sa kanya. Parang sasabog ang ulo niya sa dami ng sana at what if niya. Bumangon siya at dinampot ang bote ng alak sa paanan ng kama. Tinataktak niya iyon sa bibig pero wala iyong laman. "Manang!" Malakas na sigaw niya para tawagin ang matandang katulong nila. Galit na ibinato niya sa isang sulok ang walang lamang bote ng alak. Bumukas ang pintuan ng kwarto pero hindi si Manang ang nasa pintuan kundi ang daddy niya. Namumula ang mga mata nito at parang binagsakan ng langit at lupa. Biglang may kabang bumundol sa dibdib niya. "She's gone. Wala na ang asawa mo." Anito at napahagulhol ito ng iyak. Para namang may bumbang sumabog sa harapan niya. Hindi niya mapaniwalaan ang narinig. "No." Parang umiikot ang paligid niya. Ramdam na ramdam niya ang pagtigil ng tibok ng puso niya at sa malakas na kamay na kumukuyumo sa puso niya. Nararamdaman niya na lang ang yakap ng daddy niya. Ramdam niya rin ang panghihina ng katawan pero hindi niya magawang umiyak. At nang unti-unting mag-sink-in sa utak niya ang lahat-lahat, sa kaniya lang naramdaman ang pamamasa ng mga mata niya. Saka lang siya nakakilos para yakapin ang daddy niya at parang batang umiyak sa balikat nito. Wala na si Laura. Wala na ang asawa niya. Napatiimbagang si Adam habang nakatanaw sa kapatid na ngayon ay nakaluhod sa libingan ni Laura. Iniiwas niya ang tingin dito. Alam niyang masakit dito ang lahat na nangyari. Pero kahit naaawa siya dito, wala siyang magagawa. Hindi na maibabalik pa sa dati ang lahat. Hindi na nito muli pang makakasama si Laura. Pinaandar niya ang makina at nagmaneho paalis sa lugar na iyon. Walang direksyon siyang patutunguhan. Basta lang siya nagmaneho. Inabot niya ang bote ng alak sa tabi niya at tinungga niya iyon. Ninanamnam niya ang pait ng alak na gumuguhit sa lalamunan niya. Ibinaba niya ang bintana ng kotse sa gawin niya at itinukod ang siko sa bintana. Hinayaan niyang humampas sa mukha niya ang malamig na hangin. Makulimlim at unti-unti nang dumidilim. Pero kahit ganoon pa man, payapa ang damdamin niya. Kinuha niya ang cellphone at dinial ang numero ng daddy niya. "Adam?" Narinig niyang anito sa kabilang linya. "Dad?" Saglit na natigilan ito. "Yes." Parang may bikig sa lalamunan nito. Napangiti siya. Simula nang mawala ang mami niya, hininto na rin niya ang pagtawag dito ng daddy. Inalayo niya ang sarili dito. Kahit ilang beses pa itong sumubok na lapitan siya. Isa ito sa mga sinisisi niya sa pagkamatay ng mami niya. Lumayo siya dito bilang parusa dito. At alam niya na nasaktan niya ito ng sobra dahil sa ginagawa niyang paglayo dito. He used to be his favorite son, his little buddy. Pero nawala ang closeness nila dahil sa nangyari. "Can I ask you a favor?" Aniya naman dito. Muli matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ilang buntong hininga ang narinig niya bago sumagot ang daddy niya. "What is it, son? Anything. You can ask me anything." Napangiti siya saglit na nagbara ang lalamunan niya at nag-init ang sulok ng mga mata niya. Humigpit ang hawak niya sa manibela. "Lagi mong dalhan si mami ng mga bulaklak tuwing birthday niya. Tuwing death anniversary niya, magpamisa ka sa St. Jude Parish. Yun ang paborito niyang." "What are you saying this? Where are you, Adam?" Halata ang pag-alala sa boses nito. Tumanaw siya sa labas ng bintana at muling sumagap ng hangin. "I love you, Dad." Aniya rito. "And I forgive you."
Hindi na niya inantay na sumagot ang daddy niya. Pinutol na niya ang tawag sa kainit siya sa passenger seat ang cellphone niya. Nag-umpisa ng bumuhos ang ulan at mas lumalamig ang simoy ng hangin. May mga ulan na pumapasok sa bintana at bumabasa sa pisngi niya. Muli niyang inabot ang alak at tumungga siya. Sinagad niya ang laman niyon saka ibinato sa labas ng bintana. Diniinan niya ang apak sa silinyador. Saka tinanggal ang suot na seatbelt. Tumutok siya sa daan at tinumbok ang bangin na nasa harapan niya. Magkakasama na tayo, Laura. Hintayin mo lang ako. Napangiti siya. Makakasama na niya si Laura. Maitatakas na niya ito at madadala sa lugar na sila lang. Walang sakit at paghihiganti. At walang mga nakaraang hahabol sa kanila. Sila lang. Siya at si Laura. Ilang sandali pa ay nahulog na sa bangin ang sinasakyan ni Adam. Isang malakas na pagsabog ang nilikha niyon sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Kasunod niyon ay mga tunog ng sirena ng ambulansya at bumbero. Pilit na nire-revive kung sino man ang sakay ng sasakyan na iyon. Isang sunog na katawan ang nakuha lulan ang sumabog na sasakyan. Parang may mga bulang bakal na nakakadena sa mga paa niya habang naglalakad siya patungo sa libingan ni Laura. 3 araw ang naging burol nito, pero hindi sila hinayaan ng ama ni Laura na makalapit dito. Kahit naglumuhod siya at nagmakaawa rito, pero hindi na tinag ang mga ito. Wala siya nagawa kundi manatili sa kotse niya at tanawin ang liwanag na nagmumula sa mansyon ni na Laura. Nanatili siya nakatanaw habang inaalala ang mga sandaling hinayaan niya ang sarili na mahalin ito. Noong mga panahong nagtatalo pa ang puso niya kung mamahalin o paghihigantihan niya ito. Noong mga panahong totoong naging masaya siya sa piling nito. Kaya lang hanggang alaala na lang ang lahat. Hindi na niya maibabalik sa dati. Hindi na niya maibabalik ang buhay ni Laura. Kahit anong gawin niya, kahit gaano kasakit, wala na siya magagawa. Dahil huli na ang lahat para magsisi siya. Siya ang nagtulak dito sa kamatayan. Siya ang pumatay kay Laura. Tama lang na magdusa siya. Hindi na siya iinom para saglit ay mawala ang sakit. Hahayaan niya na ang sarili na damhin araw-araw ang kirot. At ano kung ikabaliw niya iyon? Nararapat lang iyon sa kanya. Galit na galit siya kay Clarice. Dahil sa ginawa nito sa mami niya. Kaya naman ginusto niyang gumanti rito. Pero sa pagganti niya, hindi niya akalaing babalik sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Hindi siya naging handa sa ganitong kasakit. Nang makita niya si Laura na duguan at nag-aagaw buhay sa ospital, sa kaniya lang na-realize ang nagawa niya. Parang bigla siya nagising sa isang kahibangan. Sinasaktan niya ito at sinasaktan niya ang sarili. Pinatay niya ito at yun din ang ginawa niya sa sarili niya. Hindi siya nanalo. Wala siyang nakuhang hustisya. Dahil isa rin siyang masamang tao. Hindi pala magagamot ng isang kasamaan ang isa pang kasamaan. Sana noon pa niya na-realize. Sana kasama pa niya ngayon si Laura. Hindi katulad ngayon. Miski sa huling sandali ay hindi siya makalapit dito. Hindi man lang niya nasilayan si Laura bago man lang ito ilibing. Makulimlim at tila nagbabadyaring umiyak ang langit. Parang nagdadalamhati rin ang kapaligiran. Nanunuot sa balat niya ang malamig na simoy ng hangin. Lumuhod siya sa harap ng marmol na lapida ni Laura. Hinaplos niya iyon kasabay ng pagpatak ng luha niya. I'm sorry, babe. I'm really sorry. Aniya habang nakatingin sa lapida nito at patuloy na naghihinagpis. Para kay Laura at para sa kanya. Hello? Ang kapatid mo. Natigil siya sa paglalakad dahil sa hysterical na boses ng stepmother niya. Ano nangyari?
Tanong niya dahil bigla ang pagbundol ng kaba sa dibdib niya. Parang ayaw na niyang marinig ang sasabihin nito. Mariin siya napapikit at bumulong ng dasal. Naaksidente si Adam. Diyos ko, Alonso. Wala na si Adam. Wala na siya. No. Sigaw naman ang isipan niya. Nabitawan niya ang cellphone niya na dumula sa kamay niya at nalaglag sa lupa. Unti-unti siyang lumingon sa pinanggalingan niya, sa libingan ni Laura. Hindi pa siya nakakabangon pero nilulubog na siya. Nagtatanong na tumingala siya sa madilim na langit. Bakit sobra naman ata ang parusa sa kanya?